Mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Hayaan ninyo ako ngayong umaga, mga kaibigan, na batiin ko ang mga nanay na Happy Mother's Day, mga nanay. Kung ikaw man ang nanay ngayon na nakikinig, Happy Mother's Day, nanay, mama, mami, mamang. Salamat sa pag-alaga ninyo sa aming bilang inyong mga anak. Ngayong umaga, mga kaibigan, ang ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito ay matatagpuan sa Matthew 14:22 hanggang 33. Pinasakay kaagad ni Jesus ang kanyang mga alagad sa isang bangka. Pinaunan niya sila sa kabilang ibayo habang pinaalis niya ang napakaraming tao. Nang makaalis na ang napakaraming tao, umahon siyang mag-isa sa bundok upang manalangin. Nung gumabi na, nag-iisa siya roon. Samantala, ang bangka ay nasa kalagitnaan na ng lawa na sinasalbok ng mga alon sapagkat masalungat ang hangin sa kanila. Sa kaapat na pagpupuyat ng gabi, pumaroon si Jesus sa kanila na naglalakad sa ibabaw ng lawa. Lubhang natakot ang mga alagad. Nang makita siya ng naglalakad sa ibabaw ng lawa, sinabi nila, "Multo!" At sumigaw sila dahil sa takot. Nagsalita kaagad si Jesus na sinabi sa kanila, "Lakasan ninyo ang inyong loob. Ako ito. Huwag kayong matakot." Sumagot sa kanya si Pedro, "Panginoon, kung ikaw nga, hayaan mong makaparian ako sa iyo sa ibabaw ng tubig." Sinabi niya, "Halika." Pagkababa ni Pedro mula sa bangka, lumakad siya sa ibabaw ng tubig papunta kay Jesus. Ngunit nang makita niya ang malakas na hangin, natakot siya at nagsimulang lumubog. Sumigaw siya na sinasabi, "Panginoon, sagipin mo ako." Kaagad na iniunat ni Jesus ang kanyang kamay at hinawakan siya. Sinabi niya sa kanya, "Oh, ikaw na maliit ang pananampalataya. Bakit ka nag-aalinlangan?" Nang makasakay na sila sa bangka, tumigil ang hangin. Kaya ang mga nasa bangka ay lumapit at sumamba kay Jesus. Sinabi nila, "Totoong ikaw nga ang anak ng Diyos." Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na mapagmahal at dakila sa lahat, maraming salamat, Panginoon, sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat. Muli mo kaming ginising sa umagang ito. Panginoong Diyos, salamat sa mga ina na nag-iingat sa kanilang mga anak. Salamat sa kanilang buhay, Panginoon. Dahil ngayong araw na ito ay sineselebrate namin ang mga dakilang ina. Kaya Lord, ang mga ina ay salamat sa kanilang paghihirap sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Panginoon Hesus, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Patuloy mo silang abutin, pagalingin, at ibalik ang kanilang mga lakas na nawala. Panginoon, sa umagang ito kami po ay mananambahan. Kami po ay iyong ingatan sa aming pagdulog sa iyong harapan, sa iyong iglesia upang sambahin ka, Panginoon. Kaya Lord, sa iyo namin ipinagkatiwala, lalong-lalo na ang mga manggagawa ngayon sa iyong ubasan,
Ang mga pastor, bigyan mo sila ng kalakasan sa kanilang mga buhay. At maging ang kanilang buong sambahayan, Panginoon, ingatan mo sila upang sila, O Diyos, ay makapaglingkod sa inyo ng nakapokus, Panginoon. Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos na patuloy na nagmahal sa mga anak. Salamat, Panginoon, sa buhay at kalakasan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Naglakad si Jesucristo sa ibabaw ng tubig at inanyayahan si Pedro na gawin din ito. Nang mapansin ni Pedro ang bagyo at mga alon, nagsimula siyang lumubog at humingi siya ng tulong sa tagapagligtas. Sa umagang ito, mga kaibigan, ang ating pong pag-aaralan ay ito'y makakatulong sa iyong matularan ang halimbawa ng paghingi ng tulong ni Pedro sa tagapagligtas kapag naharap ka sa mga nakatatakot o mahihirap na sitwasyon. Ang ating pong pamagat ng ating magbubulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay mapapanatag tayo ni Jesus sa gitna ng mga unos ng buhay. Di ba? Totoo naman, di ba, mga kaibigan? Kapag meron kang Kristo sa iyong puso, mapapanatag ka. Anuman ang problema, anuman ang pagsubok na dumarating sa ating mga buhay, pag na si Kristo ay kasama natin, talagang mapapanatag tayo. Pag-isipan sandali, mga kaibigan, kung saan o kanino ka karaniwang humihingi ng tulong at kapayapaan kapag ganito ang nadarama mo. Pagkatapos niyang mahimalang pakainin ang mahigit 5,000 tao, pinasakay ni Jesucristo ang kanyang mga disipulo sa bangka at pinaunan niya sa kabilang ibayo ng dagat ng Galilea. Ayon sa Mateo 14:23-33, hanapin ang mga katotohanan tungkol sa tagapagligtas na makatutulong sa iyong bumaling sa Kanya kapag natatakot ka o nakadadarama mong parang lumulubog ka. Bigyang pansin ang mga saloobin at damdaming nagmumula sa Espiritu Santo. Matutulungan ka niya, kaibigan. Matutulungan ka ng Panginoon. Makita kung paano magagamit ang mga katotohanan ito sa naranasan mo sa iyong buhay. Itinuturo sa atin ang halimbawa ni Pedro kung ano ang dapat nating gawing pagtuunan. Diba? Alalahanin na ang nangyari kay Pedro nang magtuon siya kay Jesucristo at kung ano ang nangyari nang ibaling niya ang kanyang tuon sa bagyo, sa paligid niya. Diba? Kapag tayo ay nakatuon sa ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, wala pong makakahadlang sa atin. Basta ang ating tingin, ang ating focus, huwag tayong tumingin kahit saan. Ang mga pagsubok, mga kaibigan, ang mga tukso, yun po ay isang bagyo sa ating buhay. Ang karamdaman ay bagyo sa ating buhay. Mga pangangailangang pinansyal, ang kahirapan sa buhay. Mga kaibigan, kapag si Jesucristo ang nasa ating buhay, nasa ating puso, kasama natin si Kristo, hindi tayo mangangamba. Hindi tayo mangangamba. Kasi, si Kristo na ang bahala sa atin. Kaya, ang pananampalataya mo, kaibigan, ay dapat nakatuon sa Kanya lamang. Wala nang iba. Siya lang yung pananampalatayanan mo. Ang tagapagligtas na si Jesucristo. Kaya, mga kaibigan, huwag ka nang pumunta pa sa ibang mga bagyo sa buhay.
Labanan mo ang bagyo sa buhay. Dahil ito po ang siyang nagdadala sa atin na tayo'y lulubog. Pero kapag si Kristo ay ating tinitingnan, ating pananampalataya, tiyak ako, mga kaibigan, hindi tayo lulubog. Nagmahal man ang lahat ng ating mga bilihin ngayon. No? Pero ang Panginoon ang siyang may hawak nito. Ang Panginoon ang siyang magbibigay sa atin ng ating pangangailangan sa araw-araw. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, marami pong salamat sa mga salitang aming napakinggan ngayong umaga. Panginoon, lahat naman kami may mga bagyo na aming nasasalubong araw-araw sa aming buhay. Pero ang bagyong ito, Panginoon, ay maliit lamang ito. Dahil ang aming Diyos na tagapagligtas ay napakalaki. Kayang tanggalin, kayang pahupain ang mga bagyo sa buhay ng iyong mga anak. Kaya Lord, kami po ay nanampalataya na Ikaw, O Diyos, ang siyang magpahupa sa lahat ng bagyo sa aming buhay. Ang bagyo ng karamdaman, ang bagyo ng kahirapan, Panginoon. Lord, alam namin, o alam ko, O Diyos, na hindi mo kami pinabayaan. Niiwanan man sa mga bagyong ito. Nariyang ka, O Diyos, upang kami tulungan, iahon sa mga bagyong ito, Panginoon. Kaya kami po ay nagpapasalamat, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na aming tagapagligtas sa aming mga buhay. Sa umagang ito, Panginoon, tulad ng mga alagad mo, nagpapasalamat po kami sa inyong pagtitiwala at pagtawag sa amin para maglingkod sa iyo, kahit hindi kami karapat-dapat. Makakaasa po kayo na hindi po namin sasayangin ang magandang pagkakataon na ibinigay mo sa amin. Sa umagang ito, Panginoon, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga kaibigan naming nakikinig sa iyong mga salita sa umaga. Ingatan mo po sila, Panginoon. Ingatan mo at pagpalain kanawa ng Panginoon at ingatan ka. Maliwan na ginawa ang Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at mahabag sa iyo. Lingapin o ilingap kanawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Amen at amen.